Let's pray. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, Ama, at nagpapasakop. Salamat, O Diyos, dahil inyo pong ibinigay sa amin ang inyong pong mga salita sa gabing ito. Dalahin po namin, Ama, na tunay nga pong ito, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, O Diyos, na tunay nga pong manahan kami, Lord, sa mundong ito, ayon po sa inyo pong kalooban, O Diyos. We are just sojourners of this world, Panginoon. But Lord, we pray that we will continue to obey your will, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pangunguna at sa banal na Espiritu na gagabay sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ito po sa libro ng Mark chapter 10, from verse 32 to 34, ang ating pong pag-aaralan ngayon. This is the last and third pagpapaalala ni Jesus or prediction of His death. Sabi dito, they were on their way up to Jerusalem with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, He took the 12 aside and told them what was going to happen to Him. We are going up to Jerusalem, He said, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and teachers of the law. They will condemn Him to death and will hand Him over to the Gentiles, who will mock Him and spit on Him, flog Him and kill Him. 3 days later, He will rise. So, kung titingnan natin, mga kapatid, yung binabalita ng Panginoong Jesus dito sa mga disciple, ito po ay balita na hindi po maganda para sa pandinig nila. No, if they will focus doon po sa pinaka maraming word na sinabi ng Lord, no, kasi the Lord Jesus will suffer sa hands ng mga Gentiles. Siya po ay mamamatay, but the last phrase na sinabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, 3 days later, He will rise. So yun po yung napakaganda pong balita na sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila. No, that after 3 days, He will not stay sa tomb, but He will rise again. No? At ganun po yung sinabi ng mga propesiya. Sabi po dito sa Luke 18 verse 31, mga kapatid, sabi dito, Jesus took the 12 aside and told them, we are going up to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. So this was the last time na sila po ay pupunta ng Jerusalem, at ito na po yung time na si Jesus po ay mapapako sa krus. No, we are in the last days of the Lord Jesus. No, nakasama niya itong mga disciple. So most of the time, sa mga time na ito, si Jesus na lang at ang 12 na disciple ang kanya pong kasama, because Jesus continued on teaching the disciple doon sa kanya pong nais na iwanan sa kanila ng mga salita. So dito po sa Luke, no, pinapaalala po sa atin na sinasabi po ni Jesus dito na mangyayari lahat. Wala pong hindi po 99%, but everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. So, hindi po ito mangyayari ang sinabi niya na mga bagay na ito na He will be handed to the Gentiles, pero ito po ay mangyayari dahil ito na po ay sinabi na. No? Ito po ay i-fulfill na lang ng Panginoong Jesus bilang isang Messiah. These things will happen to the Lord, no, sa kanila pong sa kanila pong kapanahunan kasama itong mga disciple. At kung babalikan po natin yung verse 32, mga kapatid, no, na si Jesus po yung nagli-lead ng way nila. Jesus was leading the way up to Jerusalem, pero sabi dito, the disciples were astonished at natatakot. No, natatakot sila, sumusunod sila sa Panginoong Jesus, pero natatakot sila because it was already foretold by the Lord Jesus 2 times. Ito po yung pangatlo.
At alam na nila no, na ganito na yung mangyayari. So they were afraid, they were not looking up. Na sinasabi lang naman dito ng Panginoong Jesus, sabi niya, the Son of Man, hindi kayo kasali. No, hindi kayo kasali, ako. Ako lang. Ako yung kanilang dadakpin, ako ang kanilang paparusahan, ako yung mapapako sa krus, ako lang. Ako yung imamak nila, ako yung iinsultuhin nila, no? Ako lang yon, hindi kayo kasama doon. Hindi kayo kasama. The Son of Man will fulfill the prophecy. So, sino po yung mga prophecy na, sino po yung sumulat nito? Most of the prophets, no, ay lahat ng mga propeta ay sinulat ito tungkol sa Panginoong Jesus, but we are going to read from the book of Psalms, chapter 62, verse 6 to 8, sabi dito, but I am a worm and not a man, scorned by men and despised by the people. All who see me mock me, they sneer and shake their heads. He trusts in the Lord. Let the Lord deliver him. Let the Lord rescue him since He delights in him. So ganito po ang gagawin ng mga tao sa kanya. Iinsultuhin siya. At sasabihin sa kanya, sige nga, Diyos ka, di ba? Yung nakapakong isa, nakasama niya sa cross. Sabi niya, makapangyarihan ka pala, sige nga, tanggalin mo yung mga sarili natin dito sa cross, pakawalin mo tayo dito sa cross. No? So, ganun, kahit yung nakakulong, kahit yung wala ng pag-asa, ay nagmamak din sa Panginoong Jesus. No? And all the people around him, at kahit yung mga sundalo, siya po ay dinura-duraan. So, ito po yung sinasabi dito na, but I am a worm and not a man, scorned by men and despised by people. So, alam niyo mga kapatid, pag makasalanan ka, pag marami kang ginagawang kasalanan sa mundo, ang nararapat sa iyo ay insultuhin. Di po ba? Madalas, the reaction of people is to insult yung mga tao pong makasalanan. For example, ikaw pa ay nangangalunya. Sabihin sa iyo, ano ka? Ganon, yung mga ibang salita, no, na nag-aagaw ka ng asawa. Tapos, kung ano yung sasabihin sa iyo, no, na prostitute ka, ganyan. Malandi ka, no? Nang aagaw ka ng asawa ng may asawa. Ganon sinasabi sa iyo, no? So, ganun po yung, at wala tayong magagawa doon because it is, yung parang, kahit insultuhin ka doon, minsan yung mga ganun talagang ginagawa, sabihin nila, totoo naman, di ba? Sa kanilang sariling, sa sarili nilang, sa sarili lang nila, sinasabi nila yon. Pero, nasasaktan din sila, pero it is true, no, na ginagawa nila. At ang Panginoong Jesus, ginawa ito sa Kanya. Ginawa ito sa Kanya, and He did not, sabi sa Isaiah 53, hindi siya umimik. Kahit siya po ay iniinsulto, kahit siya po ay sinasaktan ng mga tao, ng mga Hintil, which are the Romans, no? At itong mga Hudyo, ng mga religious people. Hindi po siya umiimik. Kasi He was ready to save us, mga kapatid. Na tayo na, supposed to be, tayo dapat yung iniinsulto. Tayo dapat yung dinuduraan. Pero ang Panginoong Jesus po ang ginagawa ng ganun. Bakit? He carried our sin at that time. At sabi din ni Zechariah, chapter 13, verse 7, sabi dito, awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones. So, alam natin mga kapatid, na kung dito pa lang nakikita na po natin na itong mga disciple ay takot na. So after the Lord Jesus mahuli, maghihiwa-hiwalay po sila. Ang maiiwan lamang po sa kanila sa crucifixion ni Jesus ay si John the Beloved. No, siya lamang po yung maiiwan doon na manunood or titingnan sa samahan, dadamayan ang Panginoong Jesus sa kanyang pagkapako. No, sasamahan niya. So si Peter, na nung sila po ay kumakain ng Last Supper, nung Passover dinner, ano po sabi niya, Lord, ipagtatanggol talaga kita kahit mamatay pa ako, pero ano pong ginawa niya? Hindi po niya napanindigan ang kanyang sinabi, iniwan po niya ang Panginoon.
Peter fulfilled the prophecy about them. No, nasabing ganun, strike niyo yung shepherd and the sheep will scattered. And I will turn my hand against the little ones. So yung mga mananampalataya, yung sumusunod sa Panginoong Jesus sa mga panahon na yun, natakot. Dahil sa nangyari sa Panginoon. So it is, yung sinasabi ng Panginoong Jesus, I will go to the Jerusalem and I will, and everything that the prophets foretold will be fulfilled. No, sabi niya, ako ang mag-fulfill ng mga prophecy na yon. No, so wala pong ibang Mesaya ang umakyat sa Jerusalem as according to what written in the Bible. Yung mga ibang nagki-claim na sila yung Mesaya, wala pong ibang Mesaya na umakyat sa Jerusalem at sinabi, pupunta ako sa Jerusalem at ipufulfill ko yung sinabi ng mga propesiya. Walang ganon. Kaya si Jesus lang talaga ang Messiah. And if you believe in the Lord Jesus as your Lord and personal Savior, you are in a right man na magliligtas ko sa iyo. The Son of Man, which is the Lord Jesus. Sabi niya dito, we are going up to Jerusalem, verse 33, he said, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, 34, who will mock him and spit on him, flog him, and kill him. 3 days later, he will rise. Sabi sa libro ng Matthew, mga kapatid, Matthew 26, 1-4, when Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Then the chief priest and the elders of the people assembled in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and they came to arrest Jesus secretly and kill him. So yung situation, yung pong event, mga kapatid, is according to the prophecy. And the situation, the time frame wherein the Lord Jesus will be crucified ay ayon po sa mga isinulat po ng propesiya. At sino pong nagplano noon? Hindi po sinabi ni Jesus sa mga high priest, sa mga religious people na ngayon nyo gawin kasi yun yung nakasulat sa propesiya. But He told the disciples at nangyari ang lahat ng bagay, nag-plan ang high priest at ang mga kasama niya to kill the Lord Jesus sa eksaktong time na sinabi ng mga propeta. No? Nangyari ang lahat ng iyon, mga kapatid, sa eksaktong time na sinabi ng mga propeta. And sabi dito, sa John chapter 17, verse 1-5, we have to remember this, mga kapatid, sa ating buong buhay. Sabi dito, after Jesus said this, He looked toward heaven and prayed. Ito po ay nananalangin po siya, nanalangin po siya dito. Ito po yung prayer niya na recorded, no? John chapter 17. Sabi dito, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who have given him. Alam niyo, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, di ba, kung nakita natin, nabasa natin, napag-aralan natin, na sa Gethsemane siya po ay nagpawis po siya na may kasamang dugo because of the pressure at sinabi niya, sabi niya, Father, kung pwede bang alisin itong cup sa akin, but not my will, but yours be done. So before the Lord Jesus came to the world, He knew already that He will suffer this thing, no? At hindi po, wag natin i-misinterpret yun na parang gusto niyang mag-disobey sa Ama. No, kasi minsan ganun po yung interpretation ng iba na He wanted to disobey the Father, He wanted to not be crucified. Hindi po yun yung ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin, mga kapatid, because at the time na si Jesus po ay mako-crucify sa cross, at the time that Jesus will carry our sins, He will be separated from the Father at that moment. Bakit? He became sin, and Father, the God the Father cannot embrace sin. Kaya sabi niya, why have you forsaken me?
Sabi niya, "My God, why have you forsaken me?" So yun yung ayaw ni Jesus. Na sana tanggalin na lang yun ng Ama. Because He doesn't want that even a minute ay ma-separate po siya, no, sa kanya pong Ama. Pero mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Diyos, sabi ni Jesus, "Not my will, Father, but yours be done." Sabi niya, "For you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to those you have given Him." That is the purpose of the Lord Jesus. Sabi niya, this is the time na ang lahat ng mga tao ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ko. Alam niyo, lahat pala ng tao, they were given by the Father to the Lord Jesus. Kaya nga sa Matthew, sabi niya, "All authority has been given unto me." Minsan meron pong mga hindi nananampalataya na sinasabi po nila, no, sa kanilang mga sarili, yung mga hindi mananampalataya, sinasabi po nila na, "Hindi naman ako, okay lang kayo, mag-enjoy kayo sa inyong paniniwala." Parang yung sinasabi ng mga Jewish people na "Ashrei hamamin." Ibig sabihin nun, maniwala kayo kung ano yung pinapaniwalaan nyo, kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Pero alam nyo mga kapatid, dito talaga sa mundo, we can believe what we want to believe. We can take anything out of wood or plastic or stone and worship that. We can choose. Pero alam nyo, kahit sinong Diyos ang piliin natin, sabi na dito, ang authority ng lahat, ang authority sa lahat ng tao ay nasa Diyos, nasa Panginoon. So whether you choose small gods, nasa authority ka ng Panginoon. No? Nasa authority ka ng Panginoong Jesus. At nakakatuwa, kung tayo po mga kapatid, ay nakita natin yung authority na yon, that someday we will face our God and He will judge us. And He will condemn those people na talagang hindi siya tinanggap. Kasi bakit? Hindi po sasabihin ni Jesus na, "Okay, naniniwala ka kay Buddha, bahala na si Buddha mag-judge sa'yo. Isama ka na lang ni Buddha kung nasaan siya, kung nakaupo siya at kumakain ng kumakain, hindi kumain ka ng kumain." Hindi. People will be judged according to the standard of the Lord. Kaya nga mga kapatid, we should always remember that the authority was given to the Lord Jesus, no, to judge everyone. Kaya nga nung ibinigay niya yung kanyang buhay, gave it to all. Hindi niya lilimitahan sa iilan lang. Hindi nilimitahan ni Jesus ang kanyang pong pagbibigay ng salvation sa mga Hudyo lang. Di ba? He gave it to all. Kaya nga sabi niya ganun, therefore, sabi niya sa Matthew, no? Therefore, go and preach the gospel. No? Baptizing them, teaching them what I have told you. Yun ang sinasabi niya mga kapatid, because He is the authority. At salamat po sa Panginoon because we have that. The one who has the supreme authority ay siya po yung kinikilala nating Savior and Lord. No? So sabi niya dito, "Now this eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Nakikita po natin mga kapatid, the glory that is for the Lord Jesus did not start nung siya po ay namatay at napunta sa kalangitan. Sinasabi po dito, the glory that the Lord Jesus has is the glory that He has before He came to this world. No, sabi niya, before the world began, the Lord Jesus was glorified. Bumalik lang siya sa kanyang trono, sa kalangitan, nung siya po ay umakyat sa kalangitan. No? He came to this world na ibinaba niya yung kanyang sarili, mga kapatid. No?
para lamang po tayo ay maligtas. Alam niyo yon? Sino po ba yung alam niyong Prime Minister? O ibaba na lang natin, kapitan, no, na ibibigay niya yung kanyang buhay, ibababa niya ng mababang-mababa para sa isang tao. Mamamatay siya para sa miyembro ng kanyang nasasakupan niya. Sino yung pwedeng gumawa nun? But the one who created the heavens and the earth, the author of our life, came para tayo ay iligtas. Iniwan niya yung glory niya. He came to this world and submit himself doon sa mga tao na mag-aalipusta sa kanya, sa mga taong iinsultuhin siya, sa mga taong duduruduraan siya, sa mga taong ipapako siya. But he did not disagree and argue with them dahil iniisip niya tayo. Ganon kalaki yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nga sabi niya, "Now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Nakakatuwa lang mga kapatid na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ni Peter, sa 1 Peter 2:23 to 25, sabi nito, when they hurled their insult at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. So, ganun pala yung purpose, mga kapatid. Balikan po natin yung verse 24. Basahin po natin, namnamin po natin, mga kapatid. Sabi po dito, he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Alam niyo, minsan, ito pong, pag sinasabi po natin, by his wounds we are healed, minsan ang sinasabi natin mga physical lang, na mga sugat. Pero hindi yun, mga kapatid, yung wound na hindi talaga matatanggal sa atin yung mga kasalanan natin. Pero yung napako ang Panginoong Jesus, dinala niya yung ating mga kasalanan, so that sabi niya, we can live in righteousness. So mga kapatid, ano po ba yung ginagawa natin sa righteousness na binigay ng Lord sa atin? Alam niyo, di ba? Nung minsan mayroon pong pumunta dito na, nung nakaraang Sabado, mayroon po siya sa kamay niya, one life, one chance. Totoo po yun. Hindi po tayo si Kristo na mabubuhay po tayong muli. Kung hindi po natin isinabmit ang ating buhay sa Panginoon, we will die eternally. Pero kung tayo po ay na kay Kristo, dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli, ang mga tao na na kay Kristo, sabi ni John, maiksi lang ang buhay ng tao, pero ang lahat ng nananampalataya at nananatili sa Diyos ay may buhay na walang hanggan. No? Ay mabubuhay magpakailanman. Sabi niya dito, by his wounds we have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Mga kapatid, the Lord Jesus is shepherd. Sabihin mo nga sa sayong sarili, the Lord Jesus is shepherd. The Lord Jesus is overseer. No? Pero siya nga ba yung ating shepherd? Siya ba yung ating overseers? Siya ba yung nangunguna sa mga buhay natin o mga sarili natin ang nangunguna sa buhay natin? Isipin po natin, mga kapatid, minsan, ang galing-galing po nating magtrabaho para sa sarili natin. Sisikap ako para ang dami kong maipon na pera, para sa susunod na mga bukas, mayroon akong magagastos. Pero alam nyo, kung inuubos natin sa mga ganun ang buhay natin, tandaan po natin na, kagaya ng sinabi ni Sister Mens, our life will change in an instant. Tingnan niyo po yung nangyari sa kuya ko. Di ba?
Sa buong maghapon, ginagawa niya yung normal na ginagawa niya sa buhay niya. Namalengke sila para sa kanilang negosyo hanggang gumabi. 11:30, ganun ang nangyari sa kanya. Hindi na po siya nakaligtas doon. Isang chance lang, mga kapatid. Sa ospital, alam nyo, sabi ng hipag ko, nakaka-ano din, kasi sabi ng hipag ko, sabi ng pinsan ko na kwento sa akin, sabi daw ng hipag ko, maghintay muna tayo saglit. Baka mag-miracle at bumalik siya. Pero wala na mga kapatid. Once na binawi na yung buhay ng isang tao, hindi na yun babalik. Not if there is a purpose of God. Kagaya ni Lazarus. Sabi ni Jesus, Father, ibigay niyo po ito sa akin so that your name be glorified. That is the purpose, no? Probably God will be glorified kung halimbawa nag-miracle at nabuhay yung muli yung kapatid ko. Pero alam niyo yon, God knows the best. No? At sabi ko sa hipag ko kahapon, sabi ko, hanggang kailan po yung paglalamay? Sabi niya, hanggang linggo lang, Lunes, ililibing na siya. Kasi ayaw ko siyang makita ng ganyan. At wala na rin namang mangyayari. Namatay na siya. Sa atin, mga kapatid na buhay, we still have a chance to do good. Christian ka, pero napaka-passive mo. Lagi mong sinasabi na nananampalataya ka sa Panginoon. Pero wala kang ginagawa. Wala tayong ginagawa para sa Lord. Probably, you can have that salvation, mga kapatid, but sasabihin ng Lord sa'yo, grabe ka naman, I die for you. Wala ka man lang ginawa para sa akin. You did not open your mouth to share the word of God to other people. Pinagpipray ka. To lead a prayer kahit sa kainan lang. Ayaw mo. Bakit? Ikinahihiya mo ako? Di ba mga kapatid, what are we doing right now with our life? Ang Panginoong Jesus, binigay niya, iniwan niya yung langit para sa atin. What are we doing with that sacrifice the Lord Jesus gave? Tayo na mga magulang, kayo na mga magulang, nagsasakripisyo kayo dito sa abroad. Kung hindi nag-aaral ng mabuti ang inyong mga anak at umuwi kayong uugod-ugod na, hindi sila nag-aaral. Akala mo nag-aaral sila pero hindi pala sila nag-aaral. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, di ba? Sinayang mo ang sakripisyo ko. So tayo mga kapatid, buhay ang binigay ng Diyos sa atin. The Lord Jesus came. He lived here for 33 years, which is supposed to be heaven, ang kanyang tirahan. Nanirahan siya sa Nazareth. Ininsulto siya ng mga tao while He preached the word. While He healed people, nag-take advantage yung mga tao sa Kanya. Pero mga kapatid, tayo na nakakaunawa, na tumanggap sa Panginoong Jesus as our Lord, our shepherd, and our overseer. Is He our overseer? So tingnan po natin mga kapatid, one life, one chance lang. We will not have any other chance. So, check po natin ang ating mga ginagawa, kung ang ating mga pina-priority sa buhay, ito ba ay nagbibigay ng glory sa God? Tandaan po natin mga kapatid, kung nag-glorify ang Panginoon sa mga buhay natin, hindi ibig sabihin nun na hindi i-provide ng Lord ang mga pangangailangan mo. Hindi ibig sabihin nun na papabayaan ka kasi binibigay mo yung buhay mo. Diba sabi nga ni Sister Mix kanina, Matthew 6. Ano ba yun? Sabi doon sa 6:33 na paborito natin, seek God first. His kingdom, His righteousness, and all these things will be added to you. Walang mawawala sa'yo, bagkos mapupuno ka pa kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos.
may kaligtasan ka, mayroon kang ginagawa so that you will have reward in heaven. The Lord will be glorified. Nabibigyan mo ng ngiti yung Diyos na nagligtas sa'yo. Wala pong lugi pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. So mga kapatid, maraming salamat sa salitang ito at salamat sa paalala that the Lord came, diba, to sacrifice Himself for us. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, for your word. Thank you, God, sa mga salita nyo na nagpaalala po sa amin ng inyo pong binigay sa amin na righteousness through the Lord Jesus. Thank you, God, that you have fulfilled the prophecy through giving us our Savior, the Lord Jesus, Panginoon. He gave His life for us because you love us, O God. Dalangin po namin, patuloy po namin muni-munihin ang mga bagay na ito at huwag po namin sayangin ang aming mga buhay, Magpos Lord. Gawin po namin ang inyo pong naisin, O Diyos. Maraming salamat sa mga kapatid ko na nandito sa oras na ito, na tunay nga pong kayo, O Lord God, ang pinipili kayo, O Diyos, ang tunay na sinasamba. Tunay nga, Ama, na sino man ang lumalapit at hinahanap kayo, alam po namin na kayo lagi ay natatagpuan. May you give us the strength, the direction, Panginoon, of our life, O God. Sa inyo po lahat ng kapurihan, pagsamba, pagluwalhati in Jesus' name. Amen and amen.